At dako tayo dito. Maganda to kasi nga, No contact apprehension policy. oh yan, NCAP, sisimulan na ulit yan bukas ng MMDA. Kaya, alam mo, ang dami ko nang narinig kaagad na mga negative nung ibinalik yan. Reklamo. Reklamo. Alam nyo, hindi naman kayo kailangan magreklamo kung sumusunod kayo. Exactly. Ay, ganun lang yan. Kung hindi kayo... Kung wala kang paglabag, Oo. walang dapat ipangamba. Walang dapat ipangamba, hindi ka dapat magreklamo. Kaya lang may point din naman yung iba. Pero bago natin talakayin yan, i-welcome muna natin yung isa sa ating panauhin para talakayin yan. Si Attorney Victor Nunez, Director po ng MMDA Traffic Enforcement Group. Good morning po, Attorney Nunez, Morning, sir. attorney. Magandang umaga po, Sir Christian, and magandang umaga sa inyong lahat ng taga-subaybay. Yan. Mayroon akong kinikwento dito, attorney, sabi ko kanina kay Christian, hindi naman kailangan magreklamo kung sumusunod ka sa tamang mga polisiya o regulasyon sa kalsada, hindi po ba? Pero mayroon din namang punto yung ilan na naringgan ko na mga driver, Christian, Tulad attorney. Tulad na, bago daw ipatupad dyan, kailangan maayos muna yung mga signages, yung mga ano sa kalsada, ano bang Markings. tawag? Markings sa kalsada. So far po ba, yan po bang mga concern na yan ay natugunan na o mayroon pang kailangang gawin sa mga kalsada natin bago yan mangyari yung NCAP? Actually po, ma'am, yung may mga problema pa sa mga lanes or pavement markings, we will not kumbaga implement on those areas kapag alam namin may problema sa mga traffic signages. Right. So just to be fair. Yes. And nakikipag-coordinate ho kami, tuloy-tuloy yung pakikipag-usap namin sa DPWH. Kasi hindi po natin maiwasan, halimbawa dyan sa Commonwealth, sa motorcycle lane. Oo. Pag nag-rehab at nag-asphalt overlay, ang DPWH, talagang matatabunan yung blue lane. So, alangan namang kahit walang linya, manghuhuli ho kami. So, alam naman namin yan and we are fair in dealing with that. At kung sakali talagang nagkamali yung alam nilang walang traffic signage, wala kaming mga markings, they could file a protest through our online traffic adjudication contest. They don't need to go to MMDA, but rest assured po, dun sa mga sinasabi nilang may problema or anumang we will not implement that because alam naman namin, nakikita naman namin ito pinapatupad namin para hindi naman ho kami mag-fundraising. We're doing this to promote road safety, maiwasan yung talagang mga road crash incidents and also para mapabilis ang daloy ng trapiko kasi alam naman natin kahit coding sila, alam mo ang gagawin, makikipagsiksikan, Didikit yung tatago, plaka. iiwas sa mga enforcer. So with this CCTV, alam namin na maraming lumalabas na mga kahit coding sila, lumalabas pa rin. So talagang makikita natin yan, definitely. Speaking of, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ano-anong mga traffic violations yung uhuli natin sa pamamagitan ng NCAP? NCAP, Tsaka, yes. ito ba ay 24 hours o may oras lang? 24/7 ho kami. Hindi naman ibig sabihin kapag dumilim na, Tago na sila. Libre na. It is really a deterrent. Ang usual ho talagang nahuhuli dyan yung disregarding traffic sign. Yun. Pangalawa, yung coding. Okay. Overspeeding. Overspeeding kasama ho yan. Bus lane. Lalo sa mga pangunahing kalsada natin. Alam naman natin, Commonwealth. Suki dyan ang aksidente. Makapagal Boulevard and also Ross sa Boulevard. Ross Boulevard. Ang mga nare-register namin ho dyan, kasi even TRO ho kami, tuloy-tuloy kaming nagmumonitor at nare-register namin yung mga nagva-violate. Ay, ito, mayroong mga dumating. Bus lane, attorney. Yes, we will. We will Yun. enforce that. Marami na ho kaming nakalagay na mga CCTV along the stretch of EDSA bus carousel sa bus lane. May nagtatanong, attorney, kasama raw po ba yung smoke belching sa mahuhuli sa NCAP? Hindi po. Kasi po ang smoke belching, LGU yata yan. hindi po dapat po yun pag naguhuli may kasama pong environmental officer because yung pagpapatupad niyan is mandate po ng DNR in coordination with LGUs and other
tulad po ng MMDA ng enforcement. So, hindi ho namin yan pwedeng hulihin through non-contact kasi kailangan po yung i-measure pa, di ba? Yung papaanoin mo yung karburador at Correct. susukatin yung usok. So, hindi po siya Okay. Pero yung nakikita naming smoke na nag-smoke belching, pag na-monitor, pwede naming itawag yan. Yes. At Yun sana tawagin sasabihin yung- ko. yes. Na Kasi- sasabihin ko sa inyo mga kapuso, hindi porke Maitim ang usok. hindi porke hindi kasama sa mahuhuli under NCAP, hindi na lusot. kayo Mm-mm. mananagot. Kasi pwede pa rin kayong hulihin in person. Pag Yes nakitang po. kayo'y nag-uusok ng napakadumi dyan. Attorney, how they would know daw kung meron silang huli? Dahil nga ito'y CCTV, hindi naman tinitikitan, hindi hinaharang. Paano nila malalaman na meron silang violation at kailangan magmulta o pwede i-contest? Unang-una po, yung registered owner ng vehicle, dahil may interconnectivity kami sa LTO. LTO, we would know and other details. And we could also, kung may kompleto silang details doon, kasi ngayon, pati email and cellphone number ng registered owner, andun na rin. Meron na rin ho kaming pinaplano, pati text, message. Pero ang ino-notify pinaka-official ho sila, talaga, attorney. yes, ang pinaka-official ho talaga is yung summon coming from PhilFos. Oh, okay. May So sulat. halimbawa, may sulat. So may darating na sulat. So halimbawa na nakita ng CCTV na lumabag, gaano katagal para sila ay makatanggap ng letter, ng abiso na sila ay lumabag? We will make sure na within 7 days maipadala po yan. And pwede to silang mag-contest within 10 working days. Upon receipt. Upon receipt, yes. Working days po yan. And paano ba sila mag-contest? Pwede silang physical filing. Kung walang alam sa internet, hindi marunong gumamit ng computer, hindi marunong mag-online filing, pwede rin ho silang pumunta sa MMDA Traffic Adjudication Division para magtungo lamang sa tanggapan namin. Pero by history po, lahat ng gustong mag-complete ng NCAP, pag pinakita namin yung video clip, napapatango na lang ho at dumidiretso yung Dahil may magbati. ebidensya naman yan, attorney, di ba? Mayroong may picture na kasama yan Tuesday Yes, pag may sinulatan ka. screenshot, pero yung iba talagang gustong makita yung Video. video. Yun. Meron ho kaming ganon. O yun. So hindi kayo makakalusot. Ito, isang concern, attorney, yung mga TNVS, marami na akong nasakyan Paano? na alam mo yun na lumabag sa katwiran na hindi nila alam na wala palang left turn Naku. doon or nag-left turn sila nang hindi dapat dumiretso raw. Yung ganon mga ano. Ang problema dyan yung mga may-ari nung sasakyan. Kasi ang TNVS hindi naman registered owner. registered Hindi yung owner. driver. Ang may-ari po ng sasakyan, pwede silang iparating sa MMDA. Mayroon naman silang log. They could report kung sino ang driver. Alam nilang Yun. driver's license. Even the bus operators, jeepney operators, they could send us the details. Kaya nga po, binibigyan namin sila ng 10 working days para may balik sa amin yung detalye para doon namin maitiket. Siguro ano So may din. tubo naman pala. Oo. At saka, attorney, siguro yung may-ari mismo ng sasakyan o yung operator, dapat ganun na lang din yung pag-orient doon sa mga driver nila Yes po. na sasabihan sila na, wag ka lumabag ha, kasi ako ang mananagot dyan. O, sino sa inyo? Diba? Tama po. Dapat ganon. Disciplinary. Ang tama nga hong usapin ngayon is bakit maraming nagrereklamo, bakit maraming kumukontra dito, alam ho natin ang driver's license is a privilege Yes. granted by the Correct. government, by the state. Kapag kayo ay owner or nabigyan ng driver's license, ibig sabihin niya na kahit walang enforcer, kahit walang Dapat CCTV, sumunod ka. you're ought to drive and obey traffic rules and regulations. Bakit to sa ating bansa ganun ang kaisipan ng mga maraming nagmamaneho? Pero kapag lumabas naman ng ibang bansa, mag-drive, napakabait, napakagagalang at disiplinado pag sa ibang bansa. Oo Dahil nga. alam po nilang maraming CCTV, mahal ang multa. That's why we believe na itong pagbabalik ng NCAP ay Yes. magiging deterrent and somehow will give our drivers fear at magiging disiplinado sila. Ayun. Yung mga
nagrereklamo po yun naman ho talagang yung mga madalas maglabag at magpalusot. Pero Kung kayo attorney, po ay disiplinado, you should be happy yes. na kahit papaano it will promote road safety sa ating kalsada. Speaking of kaligtasan ng mga road safety, sabi niyo attorney, ito may nagpapatanong, si Aling Luz. Sabi niya, Ma'am Tuesday, pakitanong si attorney, yung tawiran, pedestrian lane, naku, na dami yan. sinasampahan daw ng mga sasakyan o truck, hindi na raw sila makatawid. Yun po ba ay kasama sa Violation po huhulihin? yan kasi ibig sabihin disregarding. kapag pedestrian lane, it's a traffic sign ang pedestrian lane. Correct. Hindi mo dapat sinasampan. Not even, ang iba nga ho sa atin dito, ang lalakas ng loob, pedestrian lane, dun pa nakapark. Oo nga. Alam mo na, iinis ako sa ganyan. Pag yung nandun na sila, hindi ka tuloy, ikaw tuloy mag-a-adjust na. Binubusinahan pa yung mga Lilipat pedestrian. ka at tatawid ka na sa hindi pedestrian Kaya lane nga. dahil may nakaparada. Just imagine that. Kasi alam nila, naka-TRO ang NCAP, hindi kami mahuli, wala namang enforcer. Pero So, this we have time, to change- kasama sila. We have to change that mindset. And Attorney, because, yes ma'am. ang multa ba sa NCAP pareho lang din dun sa ticket o iba? Pares lang po kung ano po yung pinatupad namin kasi dahil nga maraming issues LGU dito iba. sa PRO during its restrained from enforcing it. Ginawa ho namin yung Metro Manila Traffic Code of 2022 wherein dun ho natin na ilunsad yung single ticketing, uniformity of fines and penalties. Lahat ho ng issues na ni-raise ng mga nagreklamo dito sa NCAP ay nasettled ho namin. Yung Yun. contest mechanism, yung tagging, lahat po yan na-address dun sa single ticketing system na naipasa namin sometime in 2022 and 2023. So, naniniwala kami na ang pagbalik nitong NCAP, wala nang issues kasi na-remedyo na namin ito habang ito ay naka-TRO. Tsaka hindi naman talaga kasama ng MMDA dun sa nareklamo. Actually po, Oo, hindi ho correct. kami impleaded. Oo. At ang mga nagreklamo ditong mga transport group, ang sinisigaw LGU. nila, gayahin nyo ang MMDA, yung sistema. And somehow po, because of the single ticketing, naibaba natin yung mga amount ng fine sa buong Metro Manila, naging uniform na. Even LGUs, yung issues na binabato sa mga LGUs, nasettled din namin dito sa single ticketing system. And ito, attorney, sabi ni Roderick, sana po maisama rin sa NCAP violation yung road rage. Ang road rage ho, hindi Pero paano? naman ho kasi siya violation ng traffic. Hindi mo nang rules. malalaman sinong... Yes. Pero Wala- attorney, wala. ito, last question na lang from my end. Paano daw pag may alam mo, naka-stop, may ambulansya sa likod, merong bombero sa likod, at binubusinahan ka, hindi ka makago dahil takot ka sa NCAP, yun ba hinuhuli o pinagbibigyan ng MMDA? Ito po ang kagandahan sa aming NCAP, although may AI capabilities na kami, may layer ho kami na nagre-review kasi ang nireklamo nung iba, umapak lang, mapatama lang sa Stepping on the line. linya, stepping, kumbaga, pitik na kagad. Kami ho sa MMDA, there's another layer na nagre-review. Tinitingnan ho yung the entire environment. Kung talagang may huminto bigla, may aksidente, kaya kumabig. May bumbero, may ambulansya, kaya ka tumabi, kaya ka nag-serve. Those things are being considered. Ayun. And hindi ho basta namin yan ipapadala without going through the review. Right. O, Board. isa pa attorney, implemented na po simula bukas yung NCAP. Ibig sabihin ba niyan, yung dami ng presensya Enforcers. ng enforcers sa kalsada mababawasan? Hindi naman ho. Because Okay. mas maganda pa rin na may mga enforcers dyan. But then, syempre, i-realign natin ang mga enforcers natin dun sa mga areas na Walang walang camera. CCTV. Yun. So, yun po ang kagandahan dyan. Ma-augment Pwede natin i-adjust. yung mga lugar na walang coverage ng CCTV so that yung mga physical apprehensions ng enforcers makita. Kasi alam naman natin ng mga Pilipino, wala na ditong CCTV, walang enforcer. That's the mindset. Honestly, and nakakalungkot to yan. Yes, But gusto nga na, marami nga ako kaming callers nagtatanong, saan po ba ang mga CCTV? Nako Kailangan pang malaman. Oo. Basta pag all walang the CCTV, time, dapat hindi kayo susunod. mag-ingat. Oo. Di ba? May Yes. CCTV man yan o wala, sumunod kayo sa batas trapiko. Yun lang yun. Alright. Yan nga po ang sinasabi ko kasi
ang lisensya natin is just a privilege granted by the government. Regardless kung may enforcer, regardless kung may CCTV, you have to obey and observe Yes. traffic rules. Kung ganun ang mindset natin, talagang nakakatawa yung ganung pag-uugali. Ay, Kailangan nako. pang alamin kung nasaan yung mga Kung saan daw CCTV nakatutok. para kapag wala, balik sa dating Ay, gawi. Diyos me, So, talaga naman. hopefully, Yan ang mga maibalik Pilipino. natin Mm-mm. yung disiplina because of this NCAP. And sana mas marami rin ho ang sumuporta at matuwa Yes, dito of because course. we are promoting road safety. Mas mapapaganda ang daloy ng trapiko. And take note po, 2 taon magkakaroon ng rehab sa EDSA. Oo nga. Just imagine kung lahat ng mga motorista ay ganun pa rin ang pag-iisip kahit coding lalabas. So iniiwasan nga natin na mabawasan yung lalabas because of this massive road rehab, the entire stretch of EDSA which will be about 2 years. So sana ho maraming maniwala dito at sumuporta. Kasi ngayon pa lang nakikita na namin parang ano ba to, maraming nagreklamo, hinahanapan ng kung ano-anong butas, maraming nakikisawsaw. Subukan muna natin. At Yes. sisimulan natin yan bukas, Atty. Nunez. Yes, po. Tuloy na, attorney. Tuloy na po yan. Yan, And sige. hopefully, mas marami tayong maligtas na buhay, mas maraming maiwasan na road crash incidents because alam mo naman ang Pilipino kapag may bantay, kahit papaano may takot at nagkakaroon ng disiplina. Alright. With that, Atty. Nunez, sir, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo. Good luck po bukas sa panghuhuli. Maraming salamat po. Happy weekend po. Thank Happy you. weekend po. Ayun ha. Ang Walang dapat hilingan, walang pinoprotektahan.